Hello at welcome back sa Faithful Believer. Sabi nga, kung hindi faithful, hindi believer. Guys, may pinadalang video sa akin ang kaibigan kong saksi ni Jehovah. At ito, yun. Isang debate sa pagitan ng isang saksi ni Jehovah at isang Catholic faith defender. Mahaba ang video na ito, kaya pinaiksi lang namin ang kanilang mga argumento gamit ang makabagong teknolohiya. Alam nyo naman, sa panahon ngayon, madali na tayong makasaliksik at maging informed lalo na sa tulong ng AI. Kaya sa debating ito, malalaman ninyo ang doktrina ng bawat relihiyon batay sa kanilang mismong mga pahayag. Tandaan, ang debating ito ay para sa edukasyon lang at hindi para mangumbinsi. Walang bias dito dahil nakabase lang ang lahat sa mga talata ng Biblia na pinaniniwalaan nila. Ang mga manonood ang bahalang humusga. Okay, Ma'am Ivana, paki-introduce na ang ating mga kasali. Nais muna nating pasasalamatan ang mga kalahok na mga virtual vloggers katulad ko. Ang temang pagdidebatihan ay ang dalawang kalikasan ni Kristo, tao at Diyos. Ang moderator ay isang former saksi ni Jehovah debater at pastor na humigit kumulang ng 15 taon na si Brother Paul Alimacia ang tagapamahala ng debate at nagtatakda ng oras. Ang timer ay ako yon. Ako ang magpapahayag ng oras. Si Chris, ang panig ng Katoliko, affirmative side, naniniwalang si Kristo ay ganap na Diyos at ganap na tao sa iisang persona. Si Ben, panig ng saksi ni Jehovah, negative side, naniniwalang si Kristo ay nilalang ang panganay at hindi ang kataas-taasang Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa Faithful Believer. Ngayon, haharapin natin ang isa sa pinakamahalagang doktrina sa Kristyanismo. Ang dalawang kalikasan ni Hesukristo. Siya ba ay ganap na tao at ganap na Diyos sa iisang persona o mayroong pagkakaiba sa kanyang kalikasan na nagpapahiwatig ng subordinasyon? Para pag-usapan ito, kasama natin ngayon sina Chris at Ben. Mayroon din tayong timer para masiguro ang fairness sa oras para sa ating paksang ang dalawang kalikasan ni Hesukristo, tao at Diyos. Si Chris ang magiging affirmative side na ipapahayag ang pananaw ng simbahang Katoliko. Samantala, si Ben naman ang magiging negative side na maglalahad ng pananaw ng mga saksi ni Jehovah. Mayroon po tayong tig 10 minuto para sa bawat tindig at tig 5 minuto para sa cross-examination. Magsisimula na po tayo sa panimulang tindig ng affirmative side, si Chris. Chris, sa iyo ang entablado. Chris, nagsisimula na ang iyong 10 minuto. Magandang araw po sa ating lahat, lalo na kay Ben. Ang pananaw ng simbahang Katoliko ay malinaw. Si Hesukristo ay ganap na Diyos at ganap na tao at ang dalawang kalikasang ito ay nagkakaisa ng walang kalituhan, pagbabago, paghihiwalay o paghahati sa iisang persona. Ito ang tinatawag nating hypostatic union. Ang kanyang pagiging Diyos ay ipinahayag sa Juan 1:1. Sa pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Malinaw na tinutukoy si Jesus bilang salita. Ipinakita niya ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpapatawad ng kasalanan gaya sa Marcos 2. 5-7 kung saan sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Nagtanong ang mga eskriba, sino ang makapagpapatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lamang? Sumasang-ayon ang Biblia na tanging Diyos ang may ganoong kapangyarihan at ginawa ito ni Jesus. Bukod dito, sa Kolosas 2:9 sinasabi, sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa anyong katawan. Ito ay nagpapahiwatig na ang buong kabuuan ng pagka-Diyos ay nasa Kanya, hindi lamang bahagi, hindi rin siya nilalang. Ayon sa Juan 8:58, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako nga. Ang ako nga ay direktang pagtukoy sa pangalan ng Diyos sa Exodo 3:2-14. Sa kabilang banda, ganap din siyang tao. Naranasan niya ang gutom, Mateo 4:2, pagod, Juan 4:6, uhaw, Juan 11:28, sakit at kamatayan, Filipos 2:28.
Siya ay ipinanganak ng isang babae at nagkaroon ng tunay na katawan. Kaya ang kanyang pagkilos bilang tao ay hindi bumabawa sa kanyang pagkadiyos. Ang dalawang kalikasang ito ay hindi nagkakasalungat, kundi nagkakaisa sa persona ni Jesus. Ang kanyang mga pagpapakumbaba tulad ng ang ama ay mas dakila kaysa akin sa Juan 14:28 ay tumutukoy sa kanyang papel bilang nagkatawang tao na anak na sumusunod sa kalooban ng ama, hindi sa pagiging mas mababa ang kanyang pagkadiyos. Sa Filipos 2:6 sinasabi na siya na bagamat nasa kalikasan ng Diyos ay hindi itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi siya'y nagpakababa. Ipinapakita nito ang kanyang kusang loob na pagpapakumbaba, hindi ang kawalan ng pagkadiyos. Ang doktrinang ito ay mahalaga sapagkat kung hindi ganap na Diyos si Jesus, hindi siya makapagpapatawad ng kasalanan. At kung hindi siya ganap na tao, hindi siya makapaghahandog ng sarili niya bilang sakripisyo para sa sangkatauhan. Ang ganap na Diyos at ganap na tao ay kailangan para sa ating kaligtasan. 1 minuto na lang. Kaya, ang pananaw Katoliko ay may matibay na batayan sa Biblia na nagpapatunay na si Jesus ay iisang persona na may dalawang ganap na kalikasan, pagka-Diyos at pagkatao. Walang pagbabago sa pagka-Diyos at walang pagtatago sa pagkatao. Tapos na ang oras. Maraming salamat. Ben, handa ka na? 5 minuto para sa cross-examination? Chris, binanggit mo ang Juan 1:1, ang salita ay Diyos. Kung gayon, bakit sa Juan 1:18 sinasabi, walang nakakita sa Diyos kailanman. Ang bugtong na anak na nasa kandungan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kung si Jesus ay Diyos din, hindi ba dapat nakikita siya? Ang Juan 1:18 ay tumutukoy sa Diyos Ama na hindi nakikita sa kanyang banal na pagkatao. Si Jesus naman bilang nagkatawang tao ay nakita. Kaya ang salita ay Diyos sa Juan 1:1 ay tumutukoy sa kanyang kalikasan, habang ang Juan 1:18 ay tumutukoy sa pagiging Ama bilang hindi nakikita sa kanyang esensya. Pero sa Juan 14:28, malinaw na sinabi ni Jesus, ang Ama ay mas dakila kaysa akin. Hindi ba ito direktang nagpapakita ng subordinasyon na siya ay mas mababa sa Ama? Ang talatang iyan ay nauunawaan sa konteksto ng kanyang pagiging tao at ang kanyang misyon sa lupa. Bilang tao, siya ay nagpasakop sa kalooban ng Ama. Gayon din, sa relasyon ng Trinidad, ang Ama ang pinagmulan, ngunit hindi ito nangangahulugang superioridad sa divine nature. Hindi ito nagpapahiwatig na mas mababa siya sa kapangyarihan o pagka-Diyos. Tulad ng nasa Filipos 2:6-7 na nagsasabing, siya ay nagpakababa. Ito ay kusang loob na kilos, hindi likas na pagiging mas mababa. Binanggit mo ang Kolosas 2, siyam, buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa anyong katawan. Ngunit sa Kolosas 1:15, sinasabi na si Jesus ang panganay sa lahat ng nilikha. Hindi ba ang panganay ay nangangahulugang siya ay nilikha, at kung nilikha, hindi siya ang Diyos? Ang panganay sa Kolosas 1:15 ay hindi nangangahulugang siya ay nilikha. Sa Griego, ang salitang ginamit ay prototokos, na nangangahulugang preeminent o first in rank kaysa first created. Ang konteksto ng Kolosas 1:16 ay nagsasabing sapagkat sa kanya ay nilikha ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Paano siya magiging nilikha kung siya mismo ang lumikha ng lahat? Ang panganay ay tumutukoy sa kanyang supremacy at pagiging una sa lahat, hindi sa kanyang pagiging nilalang. Kung si Jesus ay ganap na Diyos, bakit siya nananalangin sa Ama? Sa Juan 17, 1 oras, siya ay nanalangin, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak. Bakit mananalangin ang Diyos sa kanyang sarili?
Nananalangin si Jesus bilang ganap na tao na may ganap na pagkatao sa kanyang ganap na pagkaDiyos. Ito ay nagpapakita ng kanyang pagsunod sa Ama at ang kanyang relasyon sa Ama bilang anak sa Trinidad. Ang kanyang panalangin ay hindi nagpapababa sa kanyang pagkaDiyos, kundi nagpapakita ng kanyang perpektong pagiging tao at ang kanyang papel bilang mediator sa pagitan ng Diyos at tao. Nagpapakita rin ito ng kanyang pagiging huwaran sa atin na dapat manalangin. Tapos na ang oras. Bago muna tayo magpatuloy, paalala lang mula sa Faithful Believer. Kung hindi pa kayo suki sa ating munting channel, sana lang pakipindot po ang subscribe button at notification bell at saka mag-like at mag-comment. Kunting babala lang sa malakas kumain, dahan-dahan naman at matutong magtira para sa iba. Tuloy tayo mga bro. Ben, nagsisimula na ang iyong 10 minuto. Salamat po! Ang pananaw ng mga saksi ni Jehova ay batay sa malinaw na pagkaunawa sa Biblia. Si Jesus ay ang anak ng Diyos, hindi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na si Jehova. Siya ang kanyang unang nilalang, ang panganay sa lahat ng nilikha, tulad ng sinabi ko sa Colosas 1.15. Hindi siya koekwal o koeternal sa Ama. Sa Juan 17:3, sinabi ni Jesus, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila ang tanging tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong isinugo. Malinaw na itinuturo dito na ang Ama lamang ang tanging tunay na Diyos. Kung si Jesus ay tanging tunay na Diyos din, malilito tayo. Mayroon lamang isang kataas-taasang Diyos, si Jehovah. Ang mga titulo na ibinigay kay Jesus tulad ng Diyos sa Juan 1:1 ay dapat na maunawaan bilang isang Diyos, a God o makapangyarihan, powerful one. Hindi ang kataas-taasang Diyos. Ang Juan unang-unang pahina ay sinasali namin sa New World Translation bilang ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay isang Diyos. Hindi po ito nangangahulugang siya ang the God o Almighty God. Sa Apokalipsis 3:14, tinawag si Jesus na ang pasimula ng paglikha ng Diyos. The beginning of the creation by God. Kung siya ang pasimula ng paglikha, nangangahulugang siya ay may pasimula at sa makatuwid, siya ay nilikha. Ang Diyos na Jehova ay walang pasimula at walang katapusan. Tungkol sa pagpapatawad ng kasalanan, totoo na si Jesus ay nagpatawad, ngunit ginawa niya ito sa kapangyarihan at autoridad na ibinigay sa kanya ng Ama. Hindi ito nagpapahiwatig na siya ang kataas-taasang Diyos. Ang Diyos na Jehova ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanya para gawin iyon. Kaya para sa amin, si Jesus ay isang dakilang anak ng Diyos, ang kanyang pangunahing ahente at ang ating tagapagligtas na namatay para sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi siya ang kataas-taasang Diyos. Ang ideya ng Trinidad ay hindi matatagpuan sa Biblia at isang turo na nagmula sa mga pilosopiya ng tao, hindi sa inspirasyon ng Diyos. Ang blasphemy laban sa banal na espiritu ay mas tumutukoy sa sadyang pagtutol sa kapangyarihan ng Diyos na Jehova na makikita sa mga gawa ni Jesus. Ang pagkakaiba ng Ama at Anak ay malinaw. Ang Ama ang nagpadala, ang Anak ang isinugo, ang nagpadala ay mas dakila kaysa sa isinugo. Juan 13:16. Walang alipin na mas dakila kaysa kanyang Panginoon, ni sinumang isinugo na mas dakila kaysa nagpadala sa Isang kanya. minuto na lang. Kaya't sa aming pananaw, si Jesus ay tapat na anak ng Diyos na Jehova. Hindi siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngunit siya ang pinakamakapangyarihang nilalang na ginamit ng Diyos upang isakatuparan ang kanyang kalooban at ipagkaloob ang kaligtasan sa mga tao. Malaking pagkakaiba ang pagka-Diyos at pagkaanak, at ang Biblia ang nagpapakita ng Tapos na ang pagkakaibang oras. ito. Ben, handa ka na? 5 minuto para sa cross-examination?
Ben, binanggit mo ang Kolosas, unang pahina, 15, na si Jesus ang panganay sa lahat ng nilikha at sinasabi mong siya ay nilikha. Gayunman sa Kolosas 1.16, sinasabi na sa kanya ay nilikha ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Paano siya magiging nilikha kung siya mismo ang lumikha ng lahat ng bagay? Ang paglikha ay ginawa sa pamamagitan niya bilang ahente ng Diyos na Jehova. Siya ang unang nilalang at sa pamamagitan niya, nilikha ni Jehova ang iba pang bagay. Kaya siya ang panganay sa diwa ng pagkakaroon ng una at pinakamataas na posisyon sa lahat ng nilikha. Ngunit siya ay nilikha pa rin. Kung siya ay nilikha, ibig sabihin mayroon siyang pasimula. Ngunit sa Juan 8:58, sinabi ni Jesus, bago pa ipanganak si Abraham, ako nga. Ang ako nga ay tumutukoy sa Exodo 3:14, ang walang hanggang pag-iral ng Diyos. Hindi ba ito nagpapakita na siya ay walang pasimula? Ang ako nga sa Juan 8:58 ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-iral bago si Abraham. Ngunit hindi ito nangangahulugang siya ang walang hanggang Diyos na Jehova. Ito ay pagpapakita ng kanyang pre-existence. Ngunit hindi nangangahulugang siya ay co-eternal sa Ama. Ang Diyos na Jehova lamang ang ako nga sa ganap na kahulugan. Sinasabi ninyo na sa Juan 1:1, ang salita ay isang Diyos. Ngunit bakit sa Titus 2:13 sinasabi, habang hinihintay natin ang pinagpalang pag-asa, ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, si Hesu Kristo. Hindi ba ito malinaw na nagsasabi na si Jesus mismo ang ating dakilang Diyos? Sa aming salin, ang Titus 2:13 ay tumutukoy kay Jehova bilang dakilang Diyos at kay Jesus bilang tagapagligtas. May punctuation po sa orihinal na Griego na nagpapahiwatig ng dalawang magkaibang persona. Sa aming NWT, habang hinihintay natin ang maligayang pag-asa at ang maluwalhating pagpapakita ng dakilang Diyos at ng ating tagapagligtas, si Kristo Jesus. Malinaw na si Jehova ang dakilang Diyos. Hindi po ganoon ang karaniwang pag-unawa sa grammar ng Griego sa Titus 2:13, kung saan ang isang artikulo bago ang dakilang Diyos at tagapagligtas, si Hesukristo ay nagpapakita na iisang persona ang tinutukoy. At kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang Juan 20:28 kung saan sinabi ni Tomas sa muling nabuhay na Jesus, Panginoon ko at Diyos ko, at hindi siya sinaway ni Jesus? Ang pahayag ni Tomas ay maaring pagpapahayag ng pagkamangha. Ginawa ni Jesus ang Diyos Ama na siyang Panginoon ni Tomas. At maaaring ang Diyos ko ay tumutukoy rin kay Jesus bilang isang Diyos o kinatawan ng Diyos, hindi ang kataas-taasang Diyos. Hindi ito nagpapahiwatig ng pagkakapantay niya sa Ama. Tapos na ang oras. Bago ang pangwakas na pahayag, nais kong pasasalamatan si... Itago na lang natin sa pangalang Bro Renante ng JW sa pagpadala sa video ng debate. Nandito naman ang pamagat sa screen, pwede ninyong panoorin. At isa pang video ng pamahayag ng JW sa persona o katayuan ni Hesukristo. Salamat bro! Huwag ka sanang magsawang manood ng mga debate para malinaw ang lahat on both sides dahil makapadayag ang bawat panig sa kanilang mga talata na may kaugnayan sa kanilang aral. At ito ay makross-examine sa kabilang panig. Okay, pangwakas na pahayag. Ben, saksi ni Jehovah. 2 minuto. Ben, 2 minuto para sa iyong pangwakas na pahayag. Sa maikling salita, ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na may iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, si Jehova. Si Jesus ay ang kanyang anak, ang kanyang unang nilikha at ang kanyang Panginoon. Hindi po sila co-equal, kundi may pagpapasakop ang anak sa Ama. Ang mga talata tulad ng Juan 17:3 na nagsasabing, tanging tunay na Diyos ang Ama, at ang Kolosas 1:15
na si Jesus ang panganay sa lahat ng nilikha ay nagbibigay linaw sa bagay na ito. Naniniwala po kami na ang pagkilala kay Jehova bilang tanging tunay na Diyos at kay Jesus bilang kanyang anak ay mahalaga para sa buhay na walang hanggan. Tapos na ang oras. Salamat po. Chris, 2 minuto para sa iyong pangwakas na pahayag. Ang pananaw katoliko ay naniniwala sa misteryo ng Trinidad, isang Diyos sa 3 persona. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay co-equal at co-eternal. Si Jesus ay ganap na Diyos at ganap na tao na nagkakaisa sa iisang persona. Ang mga talatang tulad ng Juan, unang libro, unang talata, Kolosas, 2 libro, 9 na talata, at Titus, 2 libro, 13 talata ay malinaw na nagpapatunay sa kanyang pagka-Diyos. Ang kanyang pagiging tao at ang kanyang pagpapakumbaba ay bahagi ng kanyang misyon ng pagtubos. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay makapagliligtas lamang sa atin kung siya ay ganap na Diyos at ganap na tao. Ito ang pag-ibig ng Diyos na nagpakita sa atin sa pamamagitan Tapos na ang oras. ng Kristo. Maraming salamat po. Maraming salamat po kina Chris at Ben sa isang napakalinaw at makabuluhang diskusyon sa paksang ang dalawang kalikasan ni Kristo, tao at Diyos. Nakita natin ang magkakaibang pananaw na batay sa kanilang pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang layunin ng diskusyong ito ay hindi ang magkaroon ng nanalo, kundi ang magbigay ng mas malalim na pagkaunawa sa mga pananaw na ito para sa ating mga manonood. Naway patuloy nating pag-aralan ang salita ng Diyos ng may panalangin at paggalang. Kung mayroon po kayong sariling tanong o komento, i-type lamang po sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang format ng debating ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa Faithful Believer. Maraming salamat at pagpalain po tayong lahat. Abangan ang part 2 nito, ang video commentaries.